Let's worship God this morning. Alam po niyo, napakabuti ng Diyos. God is a God of miracles. Hallelujah. Let's pray. Lord, this morning we honor you. We worship you because you are good. We thank you, Jesus, that you died on the cross for us. Lord, we thank you that you are an healing God. Lord, sa umagang ito, lumalapit po kami sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na samahan mo kami sa aming pagtitipon ngayong umaga. Banal na Espiritu, kumilos ka ng malayang-malaya sa aming kalaginanan. We submit to you and we allow your Holy Spirit to take control of this whole meeting. Panginoon, gamitin mo ang lingkod, Panginoon Diyos, sa kapahayagan ng iyong masalita this morning. Lord, once again, walang ibang pangalan ni tataas liban sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Every one of us would say, Amen and Amen. Praise God. Siguro isang malakas na palakpak para kay Lord. Okay, pwede po nating batiin yung ating mga katabi na magandang umaga sa iyo. Yan. So, I believe every one of us, meron po tayong napakagandang week, sapagkat I believe the Lord is continually working in the lives of every one of us. Okay, so dire-diretso na po tayo sa ating pag-uusapan this morning. Last Sunday, ano yung pinag-usapan natin? Ano yung pinag-usapan po natin last Sunday? It's about financial management, giving back to God what belongs to God. Ngayon pong umaga, ang pag-uusapan natin ay isang napahalagang topic. Alam ko po na ito ay karamihan, ito ay problema ng marami sa atin. I believe this area of our lives is something that madalas ay hindi natin na ma-manage ng tama. And I'm going to be talking to you on the topic of anger management. Ayan. So pag-uusapan naman po natin ngayong umaga ay yung anger management. Sino po sa inyo ang nagkaroon kayo ng outburst of anger? Yung napasigaw ka, di ba? Napaaway ka kasi nagalit ka, merong ginawa, o kaya merong ka pinagagawa, hindi mo nagustuhan. So because of that, there was an outburst of anger. Madalas kapag tayo ay may problema, kapag tayo pagod, kapag tayo walang problema, mainitin ang ulo natin. Yeah. Madalas kapag may karamdaman ka, hindi ka makausap ng maayos, mainit ang ulo mo. Kapag halimbawa yung maghapon mo, hindi ito naging maayos. Di ba? Usually tayo ay mainitin ang ating maulo. I remember one time, naikwento ko na sa inyo, but I just would like to kwento ulit sa inyo nung nagpunta ako ng bangko. I was so tired. I was doing a lot of things and then tinawagan ako ng pastora, kailangan mo magpunta rito kanya may pipirmahan ka daw. Sabi sa akin. So, dali-dali, dahil pong ginagawa, dali-dali nagpunta ako ng bangko para may pirmahan. And then salubong sa akin ng security guard, Sir, ano po yung atin? Sabi niya, nung pagbungad ko sa Sir, ano po yung atin? Alam po yun, na-offend ako. Parang feeling ko, para bagang pakiramdam ko sa akin sarili, parang, ba't nandito ka? Anong business mo? Ba't nandito ka sa bangko ito? Yun po yung pakiramdam ko. Pero I found out later on, yun po pala talaga ang proper, yun ang kanilang proper greetings. Tapos ma-assist ka nila kung anong business mo. Halimbawa, mag-withdraw ka, para ma-assist ka nila, ma-direct ka nila doon sa tamang tao. Pero alam po nyo, I take that negatively. Dahil pagod ako, daming ginagawa. I'm a bit frustrated on that day. Pinagalitan ko po yung security guard. Sabi ko sa kanya, bakit? Sa palagay mo ba, pumunta ko rito kung wala akong business dito? Sabi ko sa kanya. Tapos, dire-diretso ko. Doon nasa si pastora. Tapos talagang magsabi-sabi ko po. Ano sa Tagalog yon? Yung nagsasabi-sabi. Nag-murmur ako, no? And then later on, as I was sitting on the chair, I realized I was wrong. Iyang-hiya ako sa sarili ko. Diyos ko, anong
ginawa ko? What have I done? Sabi ko, so I realized later on that I was wrong. And then, alam po niyo, hindi ko alam kung paano ko umingi na paumanin sa gwardiya. Nung palis na kami, sir, pasensya ka na, ako hindi tayo nagkaintindihan. Pagod na ako, sabi ko. Alam niyo, tumawa lang yung gwardiya, pero alam po niyo, hiyang-hiya ako. I believe every one of us, amen? I believe every one of us, tayo pong lahat ay, there are times in our lives na may napagalitan tayo, may napagsabihan tayo na hindi tama, simply because you're angry. Amen. In fact, sometimes you are not even angry with that person. Meron kang ibang kinagagalitan. Pero ang ginagawa natin, yung ibang tao ang napapagbuntungan natin ng galit. Tama po ba ako? Ilan po sa inyo nangyayari yun? Ha? So kapag kagalit ka, iba yung kinagagalitan mo, pero yung ibang tao damay sa galit mo. Now, if we are not able to manage our anger properly, alam po nyo, ang laki ng damage nito sa ating buhay. It creates a big damage in the life and relationships of every one of us if we are not able to manage anger properly. That is why the Bible has a lot of things to say about anger. Sa Ephesians chapter 4, verse 26 to 27, ang sabi dito ay ganito, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. Ang sabi po sa Ephesians, ang sabi ng Diyos sa ganito, kanya magalit ka. Pwede kang magalit, pero huwag kang magkakasala. Ano po? Now remember, anger in itself is not a sin. Ano po? Ito po yung sinasabi po sa Ephesians chapter 4, verse 26 and 27. Sabi niya, be angry. Sabi niya, pwede ka magalit, sabi niya, pero huwag kang magkakasala. So therefore, it is possible for every one of us to be angry, but at the same time, na hindi tayo nagkakasala. Sabi niya, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Para tayo magalit, pwede. Pero yung manatiling galit, it is something that is different. Ano po? Pwede kang magkaroon ng outburst of anger. But to remain angry is something different. Because if you remain angry, then you give the devil an opportunity to come into your life and take advantage of that situation to create havoc in your life. Magkikreate ng trouble yan. Kapag hindi mo alam i-handle ang anger mo, then it creates a lot of trouble in your life. Okay. Tanong ko kayo ulit, nagalit ka na ba? Meron yata ang taong hindi marunong magalit. Meron bang taong hindi marunong magalit? I don't believe so. I believe every one of us, at one point in our life, napasigaw ka. Sino po dito ang napasigaw na dahil sa galit? Umamin na kayo. Sige, lahat naman tayo pare-pareho lang dito. No? Umamin na. Sino po dito ang napasigaw na dahil sa galit? Ayan. Ayan. Ito yung mga tao, mga honest sa mga to. No? Yung iba ay hindi marunong magalit. Tingnan mo katabi mo, hindi marunong magalit yan. Hindi marunong magalit yan. Okay. So, sabi yan, ikaw ba ay nagalit na or do you have a problem controlling your temper? It's okay to be angry, but are you able to control your temper? Mabilis ka bang mainis? Palagi ka bang nakasigaw? Palagi ka bang galit? Then if that is, kung yan ang sitwasyon mo, then there is a problem. There is a problem. Unless you are able to manage that anger properly, then alam po nyo, maraming problema ang kakaharapin mo. The word anger is used 262 times in the Bible in 256 verses. So, 262 beses binanggit ang word anger. So kapag ka po ang isang bagay ay paulit-ulit na binabanggit sa Biblia, then it is a big deal. Ano po? Yan ay malaking bagay.
kapag ka ang isang talata sa Biblia o isang salita ay binanggit ng paulit-ulit, then it is a big deal. Ang ibig sabihin niyan, our anger or our temper is a big deal because it creates a lot of problems for many of us. Ito po ay nagkikreate ng maraming problema sa buhay ng tao. That's why we must learn how to deal with anger. Kailangan po matuto po tayo. Kung paano po natin i-deal yung ating mga anger. I believe there is a proper way to deal with anger. Even Jesus, si Jesus po nagalit din. Remember when he came to the temple and he saw all of those merchants, yung nagpapalit ng barya, yung nagtitinda ng mga doves, yung nagtitinda ng mga tupa. Bakit? Ginawa pong palengke ang templo. So, nung makita ni Jesus na yung templo, yung tahanan ng kanyang ama ay ginawang palengke, alam po niyo, nagalit si Jesus. At alam po niyo, ba't hindi pala magalit si Lord? Bakit? Kanyang ginawa, pinagtutumba niya yung lahat ng mga mesa doon po sa templo. Pinagtatumba niya yung palitan ng barya, kung ano, yung mga tinitinda, yung mga dubstone, everything talagang, wow, talagang Jesus was so angry on that day. Pero sabi ng Bible, Jesus never even once sinned. Hindi kailanman si Jesus nagkasala. Naggalit siya, oo, but ang tawag doon is righteous indignation. Tama lang na magalit siya. Bakit? Kasi po ginawa nga pong palengke yung templo ng kanyang ama. So therefore then, being angry doesn't necessarily ay ikaw ay nagkasala na. Ay Diyos ko, patawarin mo ko, nagalit ako. No, hindi ka pa, maaaring hindi ka pa nagkasala. So, anger, ang anger po, it produces sin. But anger itself is not a sin until na ikaw ay nag-react negatively sa anger. Yan. Kasi po tayo, madalas ang problema natin ay madalas tayong nagagalit. Kaya ang sabi nga, ang galit daw ay pumapangit. Di ba? Pagkagalit ang tao, pumapangit. Nawawala yung God, nag-iiba yung itsura natin, di ba? Yung mukha natin, talagang hindi ka maipinta, nagdudugtong yung kilay mo, and so on and so forth. Di ba? Nakakita na po ba kayo ng taong galit na galit pero pogi pa rin? O maganda pa rin? Ay, hindi madalas, di ba? Kapag kagalit ang isang tao, nawawala yung kanyang kagandahan, kaya yung kapogian niya. Kaya sabi nga, ang galit daw ay pumapangit. Kaya kailangan, huwag tayong manatiling galit. Amen. Alam po niyo, ang galit ay nagdudulot ng maraming problema sa atin. Whether yan ay sa relationship, sa opisina, sa tahanan, kaya kailangan po natin ang anger management. Okay. Sabi sa Proverbs chapter 29 verse 11, A fool gives full vent to his spirit, but a wise man quietly holds it back. Ayan, yan po ang sabi ng Bible, ano? So may mga bagay at pangyayari sa ating mga buhay na talagang dapat natin ikagalit. Ano po? Abnormal naman tayo. Abnormal naman tayo kung may nangyari na dapat natin ikagalit at hindi tayo marunong magalit. Ano po? So, it's a natural reaction. Anger is a natural reaction to something na hindi natin nagugustuhan. Kaya lang, delikado ka kapag hindi mo alam i-manage ang anger mo. Bakit? Pwedeng masira ang pamilya mo. Pwedeng mawalan ka ng trabaho. Pwedeng makulong ka. Pwede kang makapatay. Hindi ba? O pwede kang mapatay dahil sa init ng ulo mo. I remember there was one instance na yung nag-away dahil lang sa parking. I think that is November 1st, somewhere in Manila. Ano po? So nag-away dahil sa parking. And then ang ginawa, binaril yung kanyang, yung nakagalitan niya, yung nakaaway niya. Which is, imagine, because of an outburst of anger, nakapatay siya. And because of that, alam po niyo, nakulong siya. At yung taong pinatay niya,
nawalan ng mga nawalan ng mga magulang, asawa, yung pamilya po ng taong yun. Anger is dangerous. Kaya nga, sabi sa Proverbs chapter 29 verse 22, sabi dito ganito, an angry man stirs dissension and a hot-tempered one commits many sins. Yung po sabi ng Bible, ano? A hot-tempered man starts fights and get into all kinds of trouble. Yan po ay dinudulot ng galit sa atin. Sabi niya, a hot-tempered man starts fights and gets into trouble, into all kinds of trouble. Ang isang taong galit daw po, you always get into trouble. Ano? Pagka ang isang tao ay galit, naghahanap ng away yan. Di ba? Di ba madalas kapag kagalit kayo, naghahanap kayo ng away? O sino siga dyan? Di ba? Nagigisiga ka kapag kagalit ka. Di ba? Wala kang kinatatakutan at talagang naghahanap ka ng away. Kaya, alam po nyo, totoo po yung sinasabi ng Bible. Sabi niya, a hot-tempered man starts fights and gets into all kinds of trouble. That's why the Bible is telling us, ang sabi, be angry but sin not. Pwede ka magalit pero huwag kang magkasala because sabi niya, ang anger, ito ay nagdadala ng maraming problema sa tao. Ang controlled anger, next slide, sabi niya, ang controlled anger is dangerous and destructive. You could lose your family, your job, your health, or even your life by losing your temper. Pwedeng mawala ang lahat ng yan. Ano po? You could lose your family, your job, your health, or even your life by losing your temper. Anger, sabi niya, is one letter short of danger. Yung pong salitang anger, ang kulang lang dyan ay yung D, yung devil. Diba? So kapag ang anger mo, ayan, sinapian ng demonyo yan, nagkaroon ng letter D yan, so nagiging, ano yung word na yan? It becomes, yung anger, nagiging danger. So it becomes very dangerous per person when Satan uses that opportunity and comes into your emotion, then you are in a very dangerous situation. Kaya kailangan, sabi ng Bible, do not give the devil an opportunity. Bakit? Kapag kagalit ka, yun ang pagkakataon na hinihintay ng dyablo para magdala ng problema sa buhay mo. Sabi niya, anger is a strong feeling of annoyance, displeasure, or hostility which drives man to do foolish and evil things. Pero po yung anger. Sabi niya, anger is a strong feeling. Ito po ay damdamin. Ano po? Isang malakas na damdamin of annoyance, displeasure, or hostility which drives men to do foolish and evil things. Nakakagawa ng mga kasamaan ng tao, mga bagay na hindi niya dapat gawin kapag siya ay galit. Halimbawa po, mag-asawa, naglalakbay kayo, galit ka, nagde-drive ka, nag-aaway kayo ni Mrs. So what usually happens? Ang gagawin ni Mr. patatakbuhin niya ng 200 kilometers per hour ang sasakyan. Bakit? Gusto niyang ipakita yung galit niya. And most often, alam po niyo, doon po na-aksidente ang tao. Because of anger. That's why anger is very dangerous. When the devil comes into that emotion, then it becomes dangerous. Anger in itself is not a sin. It is how we respond to anger that determines if it is simple or not. Ang galit po in itself is not a sin. Nagalit ka sa anak mo. Hindi ba? Nagalit ka sa anak mo, ayaw niyang maligo, o di naman nagkalat siya, you are not necessarily nagkasala. Pero, kung halimbawa, nagalit ka, nagmura ka, then it produces sin. Amen. Hindi ka nagkasala dahil nagalit ka. Pero dahil mayroong lumabas na masamang salita sa iyong bibig,
then anger produces sin in your life. Kaya mga magulang, mga kapatid, sa umaga pong ito, hindi ibig sabihin nagalit ka, nagkasala ka na. Ano po? Pero, kung dahil sa iyong galit, nanakit ka, ng damdamin ng iyong kapwa, nanakit ka physically, o di naman kaya nagmura ka, then it becomes a sin. Pero kung nagalit ka, nagtimpi ka lang, wala naman lumabas na masama, hindi ka naman nanakit, then it is not a sin. Maliwanag po ba? Kasi po yung iba, Diyos ko, patawarin mo ko, nagalit na naman ako, sabi. No, hindi ka pa naman nagkasala kung nagalit ka lang eh. Kung nagalit ka lang, no? Wala lang lalabas sa bibig mo ng hindi tama. Kaya sabi diyan, anger in itself is not a sin. It is how we respond to anger that determines if it is sinful or not. That's why anger management is very important. Mahalaga na matuto po tayo na i-manage natin ang ating anger. Otherwise, maya-maya nagkakasala ka. Maya-maya humingi kang patawad sa Diyos. Next slide. Ang sabi dito, anger is the devil's open door and opportunity to steal, to kill, and destroy our lives and that of our family and our blessings. Ano po sabi sa John chapter 10, verse 10? The devil cometh but to steal, to kill, and destroy. Di ba? Yan po sabi ng Bible, ang kaaway ay naparito upang ikaw ay pagnakawan, upang ikaw ay sirain, upang ikaw ay patayin. And the opportunity comes to the devil when you are angry. Kapag kagalit ka, no, you open your spirit, you open the door to the enemy to come into that situation and to come into your life. That is why anger is the devil's opportunity to steal, to kill, and to destroy our lives, your family, and your blessings. To rob you of your blessings, to rob you of your family, to rob you of your relationship with God and with your loved ones. Hindi po ba? Di ba kapag ka nag-away kayo mag-asawa, nagalit ka, ayun, dahil nagalit ka, inaway mo si misis, hindi ka pinagluto. O ano nangyari? Ginutom ka tuloy. Di ba? Hindi kayo pinaglaba. Di ba? Tapos outside ako lumbo ka pa. Di ba? Kaya ang dulot talaga ng anger is talaga disgrasya talaga ang dulot ng anger. That's why the Bible sabi niya, you must be able to manage your anger. Okay. Signs of anger issues. Sino po kaya sa atin nandito sa umagang ito, meron kayong anger issues? Paano mong alam na meron kang problema pagdating sa anger? How do you know if you have a problem with anger? Now, there are 7 things na makikita natin dito. Sabi niya, signs that you have an anger issue. Number 1, hurting others either verbally or physically. Meron ka raw problema sa anger kapag ka ikaw ay nananakit ka ng kapwa mo verbally and physically. Pagka merong mga masasakit na salita na lumalabas sa bibig mo at ikaw ay nananakit, sige, subukin mo. Yung gumaganon ka. Ano? So, when you are hurting others verbally or physically, ano ba sinabi mo kay Mrs.? Wala kang kwenta. Kaya ka, Mr., wala kang kwenta, wala kang silbi. Tamad. All of these things, alam po nyo, meron kang problema sa anger. Amen. Naku, mukha yatang nasasalamin na natin sarili natin. Sino kaya nandito? Ano? Laging galit. Laging galit. Always saying negative things. Lagi kang nagsasalita ng negative na bagay sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kaopisina, sa iyong kasama sa church. Di ba? You're always hurting others verbally and physically. Kapag ka meron kang ganito, then sabi niya, you have a sign of anger issues. Number 2, sabi niya, you always find yourself irritated, feeling angry, or short-tempered. Kapag ka daw po ikaw ay laging irritable, laging irritable, laging galit, at maikli ang pasensya, then you have anger issues. Sino po nandito? Lagi kang irritable, lagi kang galit. At napakaikli ng iyong pasensya. Konting bagay lang nagagalit ka.
Konting bagay lang sumisigaw ka. Konting bagay lang nangaaway ka. Di ba? So kapag ka daw po ikaw ay ganito, then you have yung tinatawag po nilang anger issues. When you feel that your anger is out of control, yung kapag kagalit ka, hindi ka na makontrol. Alam po nyo, meron po akong laging mag-asawa na lagi kong inaayos. Lagi sila nag-aaway. Pagka nag-aaway na sila, tatawagan na ako. Pastor, sabi niya, punta ka rito. Ako po yung pinagagalitan. Pastor, punta ka rito. Bakit ka ako? Ito, kanya, may problema na naman kami. So itong kawawang pastor, alam po nyo, punta doon. Tapos ako yung referee. Sandali. Mag-unas din kayo. Ano problema? Mag-usap tayo. Tapos makikita mo yung refrigerator nakatumba, yung TV nakabalabag, yung aparador nakatumba. Alam po nyo, ang daming nasisirang kagamitan dahil lang sa galit. Ikaw, pagkagalit ka, ano yung binabalabig mo? Wag lang sana yung mga itak at saka di ba yung refrigerator at saka TV ang ibato mo. Wag lang itak at saka. What I'm saying is this, anger, when out of control, we are doing very foolish things. Amen. Pagkagalit ka, hiwalay na tayo. Ganun naman, hindi. Ang bilis magipaghiwalay. Di ba? Nagalit lang. Di ba? Konting bagay lang ayoko na. Galit ako. Maghiwalay na tayo. Kaya alam po nyo, ang daming nasisirang pamilya, ang daming mag-asawang naghihiwalay because of anger. When anger is out of control, then it creates a lot of problems. Then, so sabi, you have anger issues when your anger is out of control. Yung hindi ka na mapigilan, ang dami nang umaawat sa iyo, ayaw mo magpaawat. In fact, habang inaawat ka, mas lalo ka nagwawala. Di ba may mga ganon? Ayoko, minsan kapag may galit, bayaan mo siya. Bakit? Kasi pagka hindi siya pinapansin, mananahimik din. Pero habang pinapansin mo, mas lalong nagwawala. Sino po sa inyong ganyan? Sabi sa katabi mo, mukha ikaw ang topic natin ngayon. Di ba? Okay, sabi number 4, being judgmental or insulting and using harsh and aggressive language that you later regret. Kapag kagalit ka, nagmumura ka. Wala mo nang born again ngayon. Yeah? So kapag kagalit kayo, nawawala yung pagka-born again nyo. Pag kagalit kayo, nawawala yung pagka-Kristiyano nyo. Hindi ba? Ganyan tayo. Nangyayari. Anong born again? Wala mo nang born again ngayon. Galit ako. So madalas kapag tayo galit, nawawala yung pagka-born again natin. Pero hindi dapat, di ba? Hindi dapat. So okay, kaya sabi dyan, kaya sabi po dito, being judgmental or insulting and using harsh and aggressive language that you later regret. And then, next, smashing things, destroying property, and displaying weapons. Yung naninira ka. Naninira ka ng gamit, cellphone mo, di ba? Mahal-mahal ng cellphone mo. Alam mo, bisa ka kapag kakagalit, tinitempa ko ng diablo. Batuin mo yung TV. Para makita mong galit ka. Di ba, kumisan dumating sa inyo yun? Parang, sabi ng demonyo, batuin mo yung TV. Para pakita mong galit ka. Parang naisip ko, mahal ito. Sayang. Di ba? But you realize later on, dahil nga mahal yun, you are able to control your anger. You are able to control your anger. Ako po, nung bago kami mag-asawa ni Pastora, lagi akong galit. Because I'm frustrated. I cannot do what I want to do. Nagbabantay po ako sa aming anak. Si Pastora nagtatrabaho. Ako po nagbabantay kay Grace during the time sa palang anak namin. So alam po nyo, ano po ako sa bahay. Alam ko nag-aalaga ng bata, parang ko sa bahay. Ako'y nasa bahay. Hindi ko magawa yung gusto kong gawin. Gusto kong mag-ministry, hindi ako makapag-ministry.
And because of that, lagi akong galit. At alam po nyo, pagkagalit ako, ginagawa ko yung susi ng sasakyan ko. Binabato ko doon sa poster, doon sa tabi ng kusina namin. Yun yung binabato ko, kaya butas-butas yun. Kasi yung aking susi, anong tawag din? Tatarak niya po kaya ang poster. Tumatarak doon, kaya sira-sira yung poster na yun. Si pastora po noon, takot na takot sa akin. Diyos ko, sabi niya, sino itong tawang itong napangasawa ko? Sabi niya. Para lang po nyo, nagbago na ako. Ikaw kaya nagbago na. Tanong mo yung katabak. Tanong mo yung katabi mo, nagbago ka na ba? Ha? Nagbago ka na ba? Si pastor nagbago na, magbago ka na rin. Di ba? So, what happens is, I try to bend my anger on those things. Ang sabi dito, smashing things, destroying property, and displaying weapons. And then, notice that small or petty things make you angry. Malilit na bagay lang. Nagagalit ka mo, mga bagay na walang kwenta. Di ba? You know that you have anger issues, yung malilit na bagay, lahat ng bagay pinapatulan mo. Wala kang pinalalampas. Wala kang pinapalampas. Nakita mo lang na hindi naugasan yung isang plato sa kusina. Sumasabog ka na. Ano ba naman kayo sa bahay na ito? Bakit ganito? Bakit meron isang plato dito? Hindi na. Gusto mo na magbasag. Di ba? Gusto mo na pagtatapon ng lahat ng mga plato doon. Di ba? O, meron ka lang hinahanap, hindi makita lahat ng tao sa loob ng bahay. Ginugulo mo. So you have anger issues if you notice small and petty things. If small and petty things makes you angry. And then, when you are being demanding and threatening. Masyado kang demanding, threatening. Kapag ka hindi nyo ginawa ito, lagot kayo sa akin. Alam po nyo? So, when all of these things are happening in your life, then, sabi na, you have anger issues. Now, how do we manage anger? Number 1, avoid angry people. Paano daw po natin ma-manage ang ating anger? Number 1, avoid angry people. Proverbs chapter 22, verse 24. Do not make friends with a hot-tempered man. Do not associate with one easily angered, or you may learn his ways and get yourself ensnared or trapped. Ang sabi ng Bible ay ganito, huwag kang makikipagkaibigan sa isang taong mainitin ang ulo. Do not associate yourself with one that is easily angered. O di naman kaya, kung may boyfriend ka, may girlfriend ka, na madaling magalit, eh makipag-iwalay ka na kagad. Ha? Dahil sabi ng Bible, do not make friends with a hot-tempered man. Do not associate with one easily angered. Or you may learn his ways and get yourself ensnared. Next slide, ang sabi dito, huwag kang magkikipagkaibigan sa mainit ang ulo pagkat baka ka mahawa sa kanila. Piliin mo ang sinasamahan mong kaibigan. Huwag kang sasama sa mga hot-tempered people, baka madamay ka sa trouble. So yun ang unang-una. Alam po ba nyo, yung po palang anger is contagious. Do you know that anger is contagious? Anger is a spirit that is contagious. Tignan ninyo. Sa loob ng bahay, kapag ka merong isang taong galit sa loob ng bahay, maya-maya, lahat ng tao sa loob ng bahay, galit na lahat. Di ba? Halimbawa, merong isang membro ng pamilya, galit, nagsisigaw. Magre-react na yun. Hoy, ikaw, mito ka nga dyan! Di ba? O magagalit na ngayon. Mag-aaway na sila. Tapos, madadamay na yung tatay, madadamay yung ate, yung kuya. Maya, kita mo, nagrarambulan na. Buong pamilya, nagrarambulan na. Bakit? Meron lang isang nagalit sa loob ng bahay. Tama po ba ako? Naranasan na po ba ito? Yung isa lang ang galit, dahil galit siya, ayun, nagdadabog, nagsisigaw. Maya, hindi lang siya yung galit. Lahat ng tao sa loob ng bahay, galit na. Sira ang pamilya. Stowaway ang mga anak, nag-iwalay si nanay si tatay. Bakit?
Kasi po, because of that. Kaya sabi ng Bible, again ito, no? Sabi niya, huwag kang magkikipagkaibigan. Do not make friends with a hot-tempered man. Do not associate with one easily angered, or you may learn his ways and get yourself ensnared. Yung po palang magagalitin, nakakahawa. Nakakahawa. Kaya nga, iwasan po natin na tayo ay maging magagalitin. Iwasan na tayo nakikisama sa taong magagalitin. Tiyak, madadamay ka sa trouble because of that person. So anger is contagious. Ito po'y nakakahawa according to the Bible. And you can be infected by someone else's anger. Ayan. Pwede ka raw ma-infect ng anger ng isang tao. That's why the book of Proverbs is telling us to choose your friends wisely. Ayan. When anger is managed, it produces great friendships. It produces great churches. It produces great church staffs. It produces great people. Okay. Successful marriages are not those where anger and conflict do not exist, but rather, successful marriages are those who have learned to manage their anger. When anger is managed, it produces great marriages. Yun daw pong great marriages, hindi nag-aaway si Mr. at saka si Mrs. Meron po bang mag-asawa dito na simula nung kinasal kayo, hindi pa kayo nag-away? Meron ba? Wala. Hindi ba? But sabi dito, a great marriage, sabi, are persons or couples who are able to manage their anger. Namamanage yung anger. Kami po mag-asawa ay hindi po perfect ang aming marriage. Pero kapag ka ang galit, hindi kumikibong isa. Ano mo? Hindi namin pinapatulan ang tantrums ng bawat isa. Pagka alam ni Pastora, pagod ako, medyo galit ako, hindi lang kikibong, kipray lang yan. Kaya walang conflict, walang confrontation. Ano po? At ako ni minsan, si Pastora kahit nakurot, hindi ko pa kinurot yan. Hindi nakatikim yan sa akin na kahit na anong pananakit. Bakit? Kasi po, alam ko hindi tama. Amen. So kahit na gaano ka kagalit, ano po, I hope you are able to manage your anger so much so na wala kang taong sinasaktan. Halimbawa yung asawa mo, yung mga anak mo, dahil galit ka, nasasaktan mo sila. Hindi po ba? Nang hindi tama. Meron pong tamang pagtutuwid, merong hindi tama. Kaya sabi dyan, anger is contagious. Anger is a spirit that seeks to control everybody. Anger arouses the flesh. Pagkagalit ka, ang laman mo talagang yan. At talagang binubuhay ang laman mo. Anger creates an environment of hostility and everybody around is greatly influenced and affected by your anger. When you are in an environment of anger, leave that place immediately before you are swept into the current and violence erupts. Kailangan, pagka ganun po, kailangan medyo lumayo ka ng konti. Number 2, realize the consequences of anger. Ikalawa, how to manage anger. Realize the consequences of anger. When anger rises, think of the consequences, ang sabi dyan. Proverbs 29 verse 22, ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo. Laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. So bago ka makipag-away, mag-isip-isip ka muna. Oo nga, galit ka. At tama naman na magalit ka. Pero bago anuman ang iyong gawin, mag-isip-isip ka muna. Mag-isip-isip ka muna, sabi niya, next slide natin, sabi niya, stop and think before giving in to your anger. Galit ka, huwag ka muna magsasalita. Isipin mo muna ang sitwasyon. Evaluate the situation. Dapat ba na ang response mo doon ay magalit ka? Ano po? So, you must evaluate the situation. Stop and think before giving into your anger. Hindi yung kapag meron kang hindi nagustuhan, away ka agad ang mo, sumisigaw ka agad. No! Huminto ka muna, mag-isip ka muna. Alam po niyo ako, madalas ay pag ako'y nagagalit,
kinakalma ko yung sarili ko. Ayaw ko magsalita. True. Ako po, nagagalit din ako. Pero kapag ako'y galit, I try to suppress my anger by not speaking. Because I know that if I speak, baka meron lumabas na hindi magandang salita sa bibig ko. Hindi ako nagmumura kahit nagalit ako. I never do that. Pero baka meron akong masabi na meron akong masaktan. Meron akong masaktan. Meron akong masabing hindi tama. Kaya, before you vent your anger, number 1, stop and think before giving in to your anger. Hindi mo sarili, ba't ba ako galit? Ano ba yung kinagagalit ko? Di ba kung minsan wala namang dahilan, galit ka lang. Hindi ba? Dahil pagod ka lang, dahil wala kang pera, galit ka. Pero sabi dito, stop and think before giving into your anger. You will be personally responsible for creating trouble when you allow anger to control you. You are the only person who is responsible. Walang ibang pwedeng sisihin. Kapag ka nagkaroon ng problema dahil sa iyong anger. Amen. Walang ibang pwedeng sisihin kundi ikaw lang if you are not able to manage your anger. So whatever trouble, anumang trouble, ang nagiging bunga ng iyong pagiging galit, you are solely responsible. That's why it's very important for every one of us to learn how to control our anger. Whenever you lose your temper, you lose. Ang sabi dito. Kapag ka daw po, when you lose your anger, you lose. Alam mo, sa isang transaction, meron kang transaction sa business. And then, yung transaction mo, hindi ka agad dumating. Nagalit ka. Sir, di ba usapan natin ganitong oras, ba't late po kayo? Ano kang klase kayong kausap? Di kayo marunong kadil. Ano? Ito, client mo to, no? And then, pinagsabihin mo yung client mo, sorry, no deal tayo, sabi ng client mo. The deal in the contract is, wala na. Canceled. Because of your anger. Di ba? Because of your anger, you lose a lot of things. You lose friendships because of your anger. Mga kaibigan mo, lumalayo sa'yo. Di ba? Ayaw na makipagkaibigan sa'yo. Ayaw kang paksamahan. Bakit? Kasi nga, lagi kang galit eh. Hindi nila ma-enjoy ang company mo. Bakit? Lahat pinapansin mo. Lagi kang buwisit. Lagi kang galit. Lahat ng bagay kinagagalitan mo. Kaya kapag kakasama ka nila, hindi sila makapag-enjoy. Sira ang buong araw. Sira ang lakad kapag kakasama ka. Bakit? Kasi lagi kang galit. When you lose your temper, you lose. Sabi niya, you won't make it to the top if you continually blow your top. Hindi ka raw asenso sa buhay kapag ka lagi kang galit. Kaya nga, kailangan, it's very important for every one of us to be able to manage our anger properly. Then number 3, determine and control the source of your anger. What is your anger trigger? Ano yung nagtitrigger sa'yo? Baka nagagalit. Have you ever asked yourself, bakit nga ba ako galit? Ano yung kinagagalit ko? Di ba, kuminsan ganyan tayo? Basta piling mo, galit ka, hindi mo alam kung bakit. Di ba, marami sa atin ganyan sometimes? So, determine and control the source of your anger. Dapat alamin mo, ano ba yung mga madalas ikinagagalit mo? Ha? Ano yung madalas na ikinagagalit mo? Maraming bahay? Galit ka, nagsisigaw ka, nagwawala ka sa loob ng bahay? Anong klaseng bahay ito? Di ba? O hindi nahugasan yung pinggan, and so on and so forth. So, you must determine the source of your anger and be able to control that source. Kailangan, alam mo, yung dahilan kung bakit nagagalit, and that you must be able to control. Ano pwede kong gawin para makontrol ko yung galit ko dahil sa mga bagay nito? So determine and control the source of your anger. What are your anger triggers? You must change your thought patterns. Kailangan po baguhin natin yung ating thought patterns. Di ba? Bakit ka galit? Anong kinagagalit mo? Stress ka ba? Gutom ka ba? Kulang ka ba sa tulog o pahinga? Wala kang pera? O because you are
meron kang problema sa kasalukuyan, then you must be able to identify your anger triggers. Ano ba yung nagtitrigger sa'yo para magalit ka? Then, identify and begin to deal with your anger triggers. Yan po yung dapat natin gawin. And then number 4, be filled with the Holy Spirit. Ito yung pinakamaganda. This is the best in controlling your anger. Be filled with the Holy Spirit. Galatians chapter 5, verse 22 to 24. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. So therefore, when you are filled with the Holy Spirit, you are able to control your emotions. Bakit? Lahat ng gawa ng laman ay nawawala sa iyo. Ikaw ay napupuno. Sabi niya, for the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. Nagkakaroon ka ng pasensya. So every one of us, to be able to manage our anger properly, you must be filled with the Holy Spirit. Because when you are filled with the Holy Spirit will give you patience. Magiging mapagpasensya ka. You do not understand why. Dati-rate, pagka yung bagay niyo, nakikita mo, galit ka na. Pero ngayon, nung puspos ka ng Holy Spirit, nagtataka ka, mukha yata hindi na ako nagagalit ngayon Di ba? Dati-rate, pagka nakikita ko itong maraming mga bahay, maraming pinggan, nagsisigaw na ako, galing-galing ako. Ngayon, parang kalmado lang ako. Di ba? Because when you are filled with the Holy Spirit gives us the ability to control. In other words, kailangan po natin ang tulong ng Diyos para makontrol po natin yung ating anger. Try to imagine if you don't have God in your life, if you don't have Jesus Christ in your life, then you are not able to control your anger. But if Jesus Christ lives in your heart and the Holy Spirit is in you, sabi dyan, the Holy Spirit will give you love, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Okay, just imagine, galit ka, pero mabait ka pa rin. Naranasan niyo doon? Yung galit ka, pero mabait ka pa rin. Di ba? Yung galit ka na, pero cute ka pa rin. Amen? Because when the Holy Spirit is in every one of us, that is the only way that we can truly control our anger. By ourselves, sa ating sariling hirap, but when the Holy Spirit comes to you, ang sabi po ng Bible, the Spirit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Magkakaroon ka nito. Dati-rati wala kang self-control. Pagkagalit ka, gagawin mo gusto mo mabato, mababato ka, gusto manuntok, manununtok ka. Di ba? Pinagbibigyan mo ang galit mo. But when the Holy Spirit comes into your life, galit ka na, pero meron kang self-control. Amen. Ilan po sa inyo nandito, meron ng self-control. Let me see your hands. Amen. Pagkagalit ka, hindi na ikaw yung dating naninigaw. Kapag kagalit ka, hindi ka na yung nagwawala, kundi nasa isang sulak ka lang nag-pray. Diyos ko, tulungan mo po ako. Help me control my anger. Amen. So, the best way to manage your anger is to be filled with the Holy Spirit. That is the best way. Ano po? The next line sabi nito, be filled with the Holy Spirit. Being filled with the Holy Spirit is the best way to manage your anger. Ayan. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. Ano po? Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. One of the fruits of the Holy Spirit is love. At ang sabi nito, love is not easily angered and it keeps no record of wrongs.
kapag ka daw po ikaw ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos sa iyong puso, kahit na anong gawin nila, hindi ka nagagalit. Maaaring nainis ka siguro, pero hindi yung galit na destructive anger. Diba? Bakit sabi ng Bible, love is not easily angered. Mga magulang, mga kapatid, sa umaga pong ito, hindi ko alam kung sino sa atin ngayong umaga ang mayroong problema sa anger. Maybe you lost a lot of things because of that. The best antidote for anger is love. Ang pinaka magandang panlaban, alam po niyo sa anger is love. Learn how to overlook offenses. Huwag yung lahat pinapatulan mo. Alam po niyo, tayo madalas, kaya ganyan pakiramdam natin, wala kang pinalalampas. Lahat na lang bagay, ikinagagalit mo. Ultimo, yung maliit na bagay. Pagka po nag-visit sa misis, huwag ka na magalit. Huwag mo na lang pansinin. Bakit? Baka pagod lang yan. Baka may problema lang yan. Diba? How do you manage your anger? Pick your fights. Anong ibig sabihin nun? Piliin mo yung papatulan mo. Hindi lahat papatulan mo. Amen. Learn to overlook offenses. Yung marunong ka magpalampas, ay ayan mo na, maliit na bagay lang yan. Pwede natin palampasin yan. Alam mo kaibigan, if you want to manage your anger properly, matuto kang magpaubaya. Matuto kang magpasensya. Matuto kang magpalampas ng malilit na bagay. Learn to determine what are those small things and what are those that are big deals. May mga bagay hindi natin dapat palampasin. Pero karamihan sa nagiging dahilan ng away ay mga bagay na maliliit na pwedeng palampasin. Stop and think first rather than give to your anger. Withdraw for a while and cool down and pray. Kapag kagalit ka, lumayo ka muna ng konti. Huwag kang magsasalita. Magpa-cool down ka and then begin to pray. And I assure you, after a while, humupa na ang galit mo. Hindi ka magkakasala. Amen. Sa umaga po ito, alam po niyo mga magulang o mga kapatid, I don't know kung sino po sa atin may problema sa anger. Maybe all of us. But do you know that anger is robbing you of joy? Do you know that anger is robbing you of a lot of blessings? Do you know that anger is robbing you of a good relationship with your family, with the people around you? That's why we must learn how to manage our anger. Pwede tayong lahat ay tumayo right now. Kaibigan, sa umagang ito, God knows every one of us. Kilala tayo ng Diyos. Hindi tayo makakapagtago sa Kanya. Alam niya na kapag kagalit tayo, nagkakasala tayo. But today, I challenge you. If you want to be a blessing to God, if you want to become a blessing to your family, if you want to be a blessing in your workplace, if you want to be a blessing to the people around you, then manage your anger. Amen. Manage your anger. And when you are able to do that, then you become a blessing to a lot of people. Satan cannot rob you of your joy. Satan can no longer rob you of your blessings. Bakit? Because you are able to control your anger properly. Let's pray. Lord, sa umaga pong ito, lumalapit po kami sa inyo.
Sino man sa amin, Panginoon, ang narito sa umagang ito, Lord, we have a problem with anger. Konting bagay lang, Panginoon, naninigaw kami. Konting bagay lang, nagagalit kami. Konting bagay lang, Panginoon, nananakit kami ng damdamin ng aming kapwa, ng aming mahal sa buhay. Lord, patawarin mo kami. Lord, na inaayaan namin ang aming laman ang siyang magdikta ng aming nararamdaman. Lord, sa umagang ito, Panginoon, kung merong kaming mga taong nasaktan ng dahil sa aming galit, Panginoon, Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon. And then from this now on, we ask the Holy Spirit, ng banal na Espiritu, ang siyang sumakob sa amin, na sa gayon ang pag-ibig, love, patience, self-control, long-suffering, Lord, ito ay maging evidence sa aming buhay. Lord, I ask for your people right now. Sino man ang narito? Maybe you are here for the first time and you haven't yet accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Lagi kang galit. The only way for you to overcome that is when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Kung nais mong tagapin si Jesus, gusto kong sumunod ka sa maikling panalangin ito, Panginoong Jesus. Inaamin ko po na ako'y sa makasalanan. Sa umagang ito, lumalapit ako sa inyo. Malapit ako sa inyo. Humingi ng patawad. Humingi ng patawad. Binubuksan ko ang aking puso. Binubuksan ko ang aking At puso. tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking at sarili tang pagligtas. Panginoon. Simula sa araw na ito, Simula sa araw na ito, pagharian mo ang aking pagharian buhay. mo ang aking buhay. Sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung ikaw narito, and this is your problem, I want you to follow after this prayer. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon Jesus, Panginoong Jesus, patawarin po ninyo patawarin po ninyo sa panahon sa panahon na ako ay naggalit na galit. galit na galit. At dahil doon, At dahil ako'y doon, nakakapagsalita ako'y ng mga nakakapagsalita bagay ng mga na bagay nakakasakit na nakakasakit sa aking kapwa. sa aking kapwa. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Patawarin po At ako, tulungan mo Panginoon. ako, banal na Espiritu, Tulungan niyo po ako, na simula banal na sa araw na ito, mula sa araw na ito, mapagtagumpayan ko ang mapagtagumpayan galit ko sa aking ang puso. galit ko. Maraming salamat po Maraming sa salamat pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise God. Magandang buhay po sa ating lahat. Ako po si Mars Cano, coming from Forerunners Network, one of the primary 12 po ni Ma'am Malu. I stand before you today to share an incredible journey of how the goodness and faithfulness of our God has been an unwavering presence in my life since then sa day one. Mula po nung ipinanganak ako. As I reflect on my life's journey, I am humbled and grateful for the countless ways in which God, love, and grace have shaped my path. From the very moment of my birth, it was evident that God was upon me. He surrounded me with people who nurtured my faith and instilled me with values and compassion, perseverance, and gratitude. I grew, I began witness in countless ways in which God, providence was guiding my step. In the moments of uncertainty, God, faithfulness became my anchor. During the challenging time, sa mga panahong piling ko nag-iisa ako, I felt His presence lifting me up and providing the strength to overcome adversity. Doors appeared closed, suddenly swung wide open. Naranasan at napatunayan ko ito noong nag-a-apply ako ng trabaho. Grabe po ang Lord kasi hindi po dapat ako, pero handpick po ako ng Lord. Siya po yung naglagay sa akin doon sa position. Yung taong nandoon, for momentarily, siguro mga weeks lang, tapos magpapari pala siya to give way para sa aking position. God is good, revealing opportunities that could only be attributed to divine intervention of our God. Ito po yung sa DepEd, no po. God's faithfulness wasn't just limited to bring to the big moments. It was evident, no po, kahit po sa maliliit na bagay sa aking buhay. In times of sorrow, I found comfort in the arms of our faithful God. Sa mga health issues na napagdaanan ko at napagdadaanan ko kasalukuyan, the pain and disappointment and the struggles of life did not leave me alone. Though ever, no, sa mga fears, no, sa mga tears, I felt gentle presence reminding me that God was with me in my sorrow and would guide me towards healing and restoration. God's goodness became my guiding light. He opened doors that I could not have imagined. He brought mentors in my life,
buhay po ni Pastor Lawrence, si Pastora Malu, that serves my second parents, no po. And even God provided me the wisdom and discernment needed me to make crucial decisions in my life. Even in moments of doubt, I felt His assurance that He had a plan for a greater than my own. Where I am and what I am today is because of His grace and faithfulness. God is good po talaga. The challenges and triumphs, the joy and sorrow, marami po akong naipon na tokens of remembrance ng goodness ng God at faithfulness po ng Lord sa aking buhay. My journey has taught me that our God is not only a distant deity, but a loving Father who walks alongside us every step of the way. And sa last po, sabi po sa Psalms 33:4 says, "For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does." Every single action that God takes is sure and steady. Every good word He speaks is always good and true. Today, I can confidently testify that our God is good, faithful, and true. His love never wavers, His promises never fail, and His presence is constant source of strength. Sa oras po ngayon na tayo magkakaloob, wala pong doubt para magkaroon po tayo ng second thought para hindi po magbigay sa Lord. God is faithful, maliit man, malaki, sa sorrow, sa pain. Nandiyan dyan po ang Lord, nag-provide po sa ating lahat. Hindi po pera, pwede rin po sa health, pwede rin po sa family, sa work, on all aspect po ng ating buhay. So with that, po tayo pong lahat ay tumayo, ilabas po natin yung ating mga kaloob sa Lord at ipagpasalamat po natin sa umagang ito. Panginoon, sa oras pong ito, nagpapasalamat po kami dahil unending yung mga promises mo na encounter po namin, nare-realize po namin day after day ng mga buhay po namin. Maaring nakakaranas kami ng mga trials, pressures, disappointment, struggles, Lord, mga pain sa buhay, but still you are there, you are good, you are faithful, Lord God. Even in our finances, Lord God, hindi mo po kami pinagkulang, hindi man po naming naranasang nagutom. Patuloy kang nagpo-provide, patuloy kang nagpo-promote, patuloy kang nagpo-protect. Lord, i-bless mo po lahat ang ihahandog namin sa umagang ito, maliit man ito o malaki. Tanggapin niyo po ito bilang isang samyong handog sa inyong harapan. Pagpalain mo po ang bawat pamilya na kinabibilangan ng iyong mga anak na magbibigay sa umagang ito ng kanilang tithes, ng kanilang love offering, at kung ano-ano pa pong mga gifts na pwede nilang ibigay sa iyo. Muli sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng glory, honor, and praise. This we ask in Jesus' name, and everyone will say, Amen and God bless you.